Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So unang-una mga ka-farmers, bago tayo mag-update sa ating mga pananim na nasalanta sa sobrang mga pag-ulan, sa bagyong Maymay, tapos may hangin pa, unang-una ako po ay magpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel na sa ngayon ay nasa 17,000 subscriber na po tayo mga ka-farmers. Okay, so sa lahat kong mga viewers ngayon na makapanood sa ganitong usapin about farming, hihingi naman po ako sa inyo ng favor para mapasama kayo sa aking mga subscriber. At kung maaari, paki-like, share naman po kung pwede lang. Kasi ngayon mga farmers, alam niyo po, araw-araw tayo may upload sa umaga or hapon man, simulang pumasok tayo sa mundo ng social media o sa YouTube, pati sa ating FB mga ka-farmers. Kaya nga hihingi ako ng favor sa inyo. Kung makita at mapanood mo ito, paki-support na lang po kung pwede lang, kung farmer ka na kagaya ko. Kasi mga kapwa ko ka-farmers, kahit ganito lang po ako, palagi ako na nagbahagi ng mga kaalaman sa paghahalaman. Kasi alam yung mga ka-farmers, marami namang magtatanim pero hindi sila willing mag-share ng kaalaman nila para yung mga ibang farmers na hindi pa masyadong marunong sa pagsasaka ay matuto galing sa kanila. Pero ako mga ka-farmers, hindi naman po sa pagmamayabang. Pag may time ako, lahat ng mga comment na makita ko sa komento ay binibigyan ko po ng kasagutan. So ngayon mga ka-farmers, mag-update po tayo sa ating kamatis. Ito ang ating kamatis mga ka-farmers. Sana nga wala ng hanging malakas. Okay lang ang ulan mga ka-farmers. So kahapon pang 18 days sa ulan, So wala ng hanging malakas, ulan. So yung nalalasa si bagyong Maymay, yun lang ang may mga malakas na hangin, mga 6 na araw mga ka-farmers. Pero ang hangin pabugso-bugso. Kaya nga ang ibang mga pananim dito sa Batangas, kagaya ng kaibigan ko na magtatanim ng ampalaya, nadapa lahat ang ampalayan niya, hindi lang isa, tatlo kami dyan mga ka-farmers. So yung dalawa na malalaking tanim na ang mga ampalaya, may 4 na hektarya at saka 7 hektarya dapa sa kanila. Sa atin mga ka-farmers, sa awa ng Diyos ay bugbog lang siya, kaya ang bunga niya humina, So 6,000 yan kapuno, pero nakuha natin sana pang-anim natin naka 2,000 kapin tayo, pero sa pang-pito 1,580, and then yung kunting tinapos parang nasa mga 1,800 lang. So bumaba siya mga ka-farmers. Sana nga mga ka-farmers magpatuloy na ang magandang panahon. So okay na mga ka-farmers, kasi ngayon mag alas 6 kita na natin ang ganda ng sikat ng araw. So ngayon mga ka-farmers, ito ang ating kamatis. So may gagawin pa tayo din mga ka-farmers, kasi kita nyo sobrang stressed, and then parang letter is na mga puno dahil pabaliktad-baliktad siya sa hangin mga ka-farmers. Kita nyo mga ka-farmers, papunta doon, bumangon dyan siya, tapos ganun naman, parang letter is, kawawa ang ating mga pananim. So deform lahat ang mga puno nila. So alam nyo mga ka-farmers, inaabangan lang pag luminaw mga 30, yung parang tuyo na ang dahon, spray ang mga tao natin. Baka spray lang tag isang tangke, dalawa. And then pag na naman sa magandang panahon, ulan, wala. Pag kita na spray, yung spray namin mga ka-farmers, hindi na namin inintindi ang panahon, umaga ba o hapon na, basta makapagpakain lang kami. Kasi alam yung mga ka-farmers, pag manalasa ang mga sakuna tulad ng mga bagyo, hirap tayo mag-fertilizer. Kasi kung halimbawa ididilig natin, hindi na mag-absorb. So aagos lang papunta sa gitna. Tapos mga kapwa ko ka-farmers, kung ilagay natin dyan na parang saboy, ganun din ang mangyari sa lakas ng patak ng ulan, tatalsik, tatapos tatangayin dyan. So ang ginagawa natin, binabaon lang natin mga ka-farmers, naglagay tayo ng fertilizer na pakunti-kunti, and then ang marami natin is spray. So yan, sobrang stress pa mga dahil kita yung mga ka-farmers. So dapat yung mga ganito mga ka-farmers, 1 month kapin na,
marami na to siyang mga malit na bunga, pero ngayon mga ka-farmers wala kang mapapansin. So sana nga mga ka-farmers, dahil nag-usbong o nagtadbol siya uli and then may bulak, yun na lang ang ating alagaan. Kasi pag ito'y makakalusot mga ka-farmers, alam po ba ninyo, maganda po ang presyo, no? So yan po no mga kapwa ko ka-farmers, ang ating update sa ating kamatis. So meron tayo dining nasa mga 9 to 10,000 kapuno, pero ang natira siguro din ng mga ka-farmers, kasi banda dyan may mga namamatay, labing ano siguro mga 7,000 kapin, no? Nasa mga 1,000 kapin din ang apektado din eh. So yun lang siguro ang may share ko sa inyo patungkol po sa ating kamatis. So ngayon lipat tayo sa ating bell pepper. Ang bell pepper natin mga ka-farmers, ganun din ang nangyari, no? Bagsak din po sila dahil malakas ang hangin. Hindi yung time na nalasa siya mga ka-farmers, parang isang dampal pa lang ang taas niya, wala pang sanga. Pero ngayon dahil 18 days na ang pag-ulan din eh, ganito na sila kagandang tingnan, marami ng sanga, and then walang bunga mga ka-farmers kasi tangay sa ulan. So kahapon pa lang nag-umpisa luminaw, and then pag bandang hapon umulan ng malakas. So yan mga ka-farmers, oh, mga bulaklak na yun, laglag, pero hayaan natin dyan mga ka-farmers, okay lang yun. Yan. So yan ang mukha na nila, maganda ng mga ka-farmers. Kung hindi lang ito na bagyo mga ka-farmers, ulan lang na normal, ang presyo hindi tumaas, no? Hindi tumaas. Pero ganoon pa din mga ka-farmers ang aming ginagawa, kahit binagyo ang aming mga pananim, tuloy pa din ang aming pag-spray. Hinahanapan namin ng tsansya na makapag-spray ng fungicide ng mga kasamang foliar, no? Kung hindi lang ito nakuha mga ka-farmers, no, na puruhan, hindi malaglag ang bunga, may ganito na to kalaki mga bunga mga ka-farmers sa ating bell. Kita niyo? Pero yung iba ang laglag. So may ilan lang ang nakasurvive din na ganyan. Pati ang ating sili mga ka-farmers. So may sili tayo doon. So balikan lang natin yan mamaya kasi papunta tayo sa taniman po natin ng ampalaya. So yung video ko puputulin ko to, and then gagawa ako ng panibagong video, update sa ampalaya na naman at saka talong. So ngayon update sa ating kamatis. Yan ating mga kamatis na tatalian na, at saka sa ating mga pananim na bell pepper. So hindi pa, no, hindi pa natatalian. So may mga pusti na to mga ka-farmers kasi mas maganda tingnan na ano po, may pusti ang ating taniman ng veal para matalian ang mga sanga. So yan, maganda na tingnan kahit din sa aking bandang likuran, ganito na sila kaganda. So hindi sila napuruhan ng sobra, hindi nila naramdaman ang stress mga ka-farmers kasi tuloy-tuloy ang ating pagpakain nila. Yan, ang iba bugbog. Yan mga ka-farmers, oh, sa lakas ng pantak ng ulan, lumabas ang mga gamot nila. Unti-unting na aanod ang mga lupa. So yan, maganda mga ka-farmers. So wala nang mga unang bunga, pangalawa mga ka-farmers. So sa pangatlo, yung bandang itaas, yun na lang ang ating pag-asa. Sana nga mga ka-farmers, ipagkaloob na sa atin ng Panginoon, no? Kahit pa napinsala. Tingnan yung mga puno sa ating atsal, avel, ang puno nandyan mga ka-farmers, pero nakaganyan siya, baloktot, bangon, ganyan sila lahat, ganyan. Yung unang bagsak siya mga ka-farmers, maliit pa, papunta din sa bandang gitna, pero yung malakas na ang hangin habagat, papunta na sila sa bababa kasi galing sa likuran ko ang hangin habagat. So may mga puno pa mga ka-farmers na naputol, natangay, so kawawa, no? Yan. Okay, so yun lang siguro ang may share at may update ko po sa inyo mga ka-farmers. So kahapon share ko sa inyo, galing tayo sa ating farm 1 kung saan may video tayong ina-upload na update tayo sa mga presyo ngayon. Kasi pag ganitong mga panahon mga ka-farmers, walang farmer na malulugi, kung ang presyo ay ganito lang, napakaganda ang presyo. Ang talong 100 kapin, ang palaya 100 kapin, ang kamatis 80, ang bell 250, 250. So ang mga pipino 40, ang panigang 80. So walang farmer na malulugi at malaming magtatanim. Pero pag sobrang baba mga ka-farmers, paswerte na lang. Kaya nga
Share ko lang sa inyo, kung magtanim kayo mga ka-farmers, gusto may experience, may ampalaya, may talong at may kamatis, alam mo, hindi sila sabay magbumaba. So pag ang bumaba mga ka-farmers ay ang ampalaya, tumaas ang talong, tapos kunin sa inyo talong lang, hindi mo siya bigyan ng talong, kung hindi kunin sa inyo ang ampalaya. So yun ang advice ko. Kung halimbawa may tanim ka na kamatis, may atsal, may siling sigang, ang kunin lang ang bell pepper kasi yun ang mataas, malakas ibinta, tapos ang kamatis mahina. Huwag mo silang bigyan ng bell pepper mo o siling sigang kung hindi kukuha sa inyo ng kamatis. So yun po ang diskarte ko. Mas maganda malaman po ninyo, lalo na sa mga baguhan pang nag-umpisa sa farming. Sana yung idea ko ay matutunan ninyo, kasi malaking bagay po na pagdating sa pagtatanim po ng mga gulay, hindi lang po sapat na may alam tayo sa pagtatanim o pag-alaga, lalo na sa pag-market, kasi yun po ang pinaka-importante na malaman ninyo, ang marketing. Kasi mga ka-farmers, babaratin ka, no? Kung wala kang alam dyan, o diskarte kung paano. Alam mo, may bumahagi sa atin. Yung una, tumaas yan lang 5 peso. Pangalawa, bumaba siya. Pangatlo, same lang. Pang-apat, ang laki na mga ka-farmers. Pang-5, nagtawag siya, kukuha pa uli. Sabi ko, tapos na po tayo. Sabi ko, pwede kitang bigyan ng mga ani kong gulay dito sa ating bukirin, basta kaya mong sabayan ang presyo ng iba. Sabi niya, oo, pero mga ka-farmers, malaki na po ang diferensya. So sabi ko, tapos na po tayo. So ganyan mga ka-farmers, no? Ganyan. So ngayon, nagmakaawa na siya, sabi niya, magdagdag lang siya daw sa nakaraan. Ko, okay na boss, wala namang problema. So yun po, no, ulitin ko, kung may tanim ka ng talong, sabayan mo ng kunting ampalaya or kamatis, kasi hindi sila sabay bumagsak, no? May isa, halimbawa kung 50 ang isa ang bumagsak 30. So ang kunin niya doon lang ako. So hindi mo siya bigyan, kasi yung malakas lang mga ka-farmers ang sumingit lang ang kunin niya, tapos yung produkto mong hindi sumingit, hindi siya kukuha, huwag mo siyang bigyan. So ganyan ang tekniko mga ka-farmers o diskarte sa mga barat na buyer. Okay, so sa bell pepper naman at saka sa siling sigang, lalo na sa kamatis, pag bumaba ang kamatis, ang kunin na bell pepper o siling sigang, or ang siling sigang ba or bell pepper ang bumaba, ang kunin lang ang kamatis lang, kasi yon ang singit. Hindi mo sila bigyan. So yun lang mga ka-farmers, may pangtapat ka sa mga barat na buyer, basta magawa mo ang nagawa ko, na kung magtatanim ka, hindi lang talong. Kahit kung talong lang mga ka-farmers, pag sabi ng buyer mo, mura ngayon sir, mahina ang wala ka nang magagawa. Kumusta sa akin, mura lang, kunin ko, pero ganyan ang presyo. So pilit mo na lang ibigay, dahil wala kang pangtapat sa kanila. So parang matapatan mo ang kabaratan ng mga buyer natin, lalo ng mga iba, no? Gustong kumita sa lang, tapos ang nagpakahirap at napakapagod kita. Alam niyo mga ka-farmers, yung yung presyo, dahil ang ating ampalaya mestiza ay ang lakad na sa 80 or 90 lang. So maganda naman, 90 ang nakuha sa atin. Pero pagpasa mga ka-farmers 1 to, imagine 30 pesos na per kilo pag 1 tonelada. Yan mga ka-farmers, hindi inaabutan 2 oras, naka 30,000 na ang buyer. Tingnan mo. Pero yun lang ang lakad sa lahat, no? So paano natin sila matapatan mga ka-farmers, at yung kabastusan mapigilan? Yan, tanim ka, hindi lang isa variety ng mga pananim. So kung may talong ka, tanim ka ng ampalaya. Kung may ampalaya ka, tanim ka ng talong. Tapos kung may panahon kamatis, dagdag mo. Okay, kung may panahon ka sa pagtatanim ng kamatis, tanim ka ng bell pepper, tanim ka ng sili-sigang, kasi hindi sila lahat-lahat bumaba. So may mga panahon man na malugi ka sa kamatis, bumawi ka sa bell pepper. May mga panahon malugi ka sa bell pepper, bumawi ka sa siling sigang. May malugi kang panahon sa siling sigang, babawi ka sa kamatis. Ganyan lang mga ka-farmers. Pero pag may tauhan ka, maluwang ang area mo, pwede mo nang sabayan. May talong ka, may kamatis, may ampalaya, may bell pepper, may pipino, may sitaw, may okra, may kalamansi, may siling sigang, may kalabasa, may upo. Yun po, pwede mo na mga ka-farmers, no? So yun ang technique natin mga ka-farmers. Sana po sa mga baguhan at saka sa mga farmers na, kasi marami, alam kong marami ng mga marunong farmers. So wag niyo sabihin ako yung magagaling. Mas magagaling pa kayo
mga ka-farmers sa akin. Ako may kunting kaalaman na lang na kaya kong alagaan sa awa ng Diyos, no? At saka sa tulong ng Diyos natin yung mga tanim natin kagaya nito, yung mga tanim natin na survive. Ayan po mga ka-farmers. Maganda silang tingnan, di ba? So yun lang mga ka-farmers. So ngayon mag-update ako sa ating ampalaya dyan at saka sa talong. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. So ang na-update ko ngayon at pinapasilip ko yung kamatis natin. Yan ang ating mga kamatis. At ito naman po ang ating bell pepper at saka yung siling sigang. So ang mukha ng ating siling sigang at bell pepper pareha lang mga ka-farmers. May mga nabali na hindi nakapag-survive. So yun lang po. Bye bye and God bless.